Bukas ng umaga inaasahang tatama sa lupa ang Bagyong Pablo. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tatama sa Pilipinas ngayong taon ayon sa Pag-asa. Ngayon pa lang nagpaparamdam na ito sa ilang probinsya ng Mindanao. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, inaasahang dadaan ang mata ng bagyo. Kaya ang mga residente roon abala na sa paghahanda. Nagpatupad na rin ang sapilitang paglilikas ng mga residente sa Surigao City, Butuan City at Cagayan de Oro City. Live mula sa Butuan City, may report si Jiggy Manica. Jiggy? Ma'am Jess, kanina nga napasok ng GMA News ang bayan ng Hinatuan na sinasabing tatamaan ng mata ng bagyo. At kanina nakita natin yung paghanda ng mga residente doon, partikular yung paghanda nila ng pagkain at mga damit para sa evacuation kung sakaling tatama nga sa kanilang lugar ang bagyo. At ayon na rin sa mga residente, takot na takot sila lalo pat alam nila na doble ang lakas nito kumpara noon sa bagyong Sendong. Hindi pa man tumatama ang Bagyong Pablo sa lupa, ramdam na sa maraming probinsya ng Mindanao ang hagupit nito. Sa San Francisco, Agusan del Sur, malakas na ulan agad ang sumalubong sa amin. Ganito naman ang sitwasyon sa bayan ng Tagbina. May mga pulis at bombero sa highway na nagbibigay ng babala tungkol sa inaasang pagdating ng bagyo. 9 km up to 23 km per hour. Kaya dapat tayong mag-ingat. Sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, halos wala nang makikitang tao sa mga kalye. Dito inaasahang dadaan ang mismong mata ng bagyo. Kaya mga residente ayaw nang lumabas sa kanilang bahay. Natatakot kasi malakas pa daw yan sa Sindong. Dodoblehin pa daw ang lakas ng Sindong. Dati yung mga dito na na yung mga nipa ba, lumilipad na. Sa gilingan ng palay, sunod-sunod ang dating ng mga tao. Humahabol daw sila sa pagpapakiskis ng palay bago pa man mabasa ng ulan ang mga ito. Mainam na rin daw na may maimbak silang bigas bago dumating ang bagyo. Kanina maraming nagpagaling ng mga mais. Ngayon wala na, siguro alarma na sila na may darating na bagyo. Kinansela kanina ang klase sa lahat ng antas. Wala na rin pumasok sa mga opisina. Sinamantala ng ilang residente ang pagkakataon para lumikas palabas ng bayan. Nagpatupad naman ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Surigao City. Kabila sa kilid sa Suba o Kabukiran na mabakit na website sa Washington D kay Signal number 3 ang siyudad sa Surigao. Kanina may ilang pamilya nagtungo sa mga gym at paaralan na nagsisilbing evacuation center. Ito'y matapos sa deklarang Signal number 3 sa buong probinsya ng Surigao del Norte, Siargao at Dinagat Island. Mahigpit ngayong binabantayan ng mga lugar kung saan posibleng magka-landslide at flash flood. May advisory na pinarating sa kanila. And we are double checking kung ano yung ginagawa nila. We are expecting reports from our respective MDRRMC. Pinapakiusapan na rin ng LGU Surigao del Norte Electric Cooperative na pansamantala munang suspindihin ang nakaschedule na 1 oras sa brownout kada araw. Hindi naman kalakasan ng pagulang nararanasan sa ilang bahagi ng Butuan City. Pero sinuspindi kanina mga klase sa lahat ng antas ng paaralan. Masusing paghahanda raw ang ginagawa ng Caraga Region Office of Civil Defense sa pagdating ng bagyo. Hindi bababa sa 500 pamilya ang pinalikas kanina mula sa lugar na malapit sa ilog. Sa ngayon, yung mga local government units, specifically sa mga affected provinces, ay nagkakandak na sila ng massive preemptive evacuation. Tinatalakay ngayon, nagpupulong ngayon ang RDRRMC Council ng Caraga. Tinatanong kung ready na ba yung mga equipments at may mga tao bang pwedeng i-deploy. Sa Davao City kung saan nakatas ang Public Storm Warning Signal number 1, kinansilang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Inaasahan kasing mararanasan dito ang lakas ng hangin dala ng bagyo. Memorandum na mo circular movement on vessels during heavy weather or kaning mga panahon nga doon na tayo signal, kaning mga inganing mga gagmay nga mga lancha ato ning ipugnan nga mo biyahe para malikayan nato ang disgrasya. Nagsimula na rin lumikas sa mga residente sa ilang barangay sa Cagayan de Oro City. Kahit wala pang nakataas sa public storm warning signal sa lugar, takot na raw kasi mga residenteng maulit ang matinding baha na naranasan nila nang manalasa ang bagyong Sendong. Kinansela rin ang klase sa lahat ng antas kanina. Nag-abisong lokal na pamahalaan sa posibilidad ng flash flood sa mga lugar na malapit sa ilog.
Ma'am Jess, dito nga sa Butuan City ay pabugso-bugso ang pagulan at katunayan ngayon ay medyo umaambon sa mga oras na ito. Bagamat maayos kung ikukumpara sa ibang mga lugar ang Butuan City, sa ngayon ay handang-handa sila dahil nung Biyernes pa ay niready na nila ng City Disaster Risk Reduction Management Council yung kanilang mga search and rescue team. At katunayan, itong mga nasa likuran ko, yung mga gamit ng search and rescue teams na inihanda nila at meron na rin silang naibigay na training. May 2 linggo na nakakalipas sa mga barangay officials dito bilang pagresponde sa anumang sakuna. Ma'am Jess? Pero Jiggy, mas maganda sana kung hindi na kailangan pang gamitin yung mga rescue equipment na yan. Kung kusa nang lilikas ang mga kababayan natin na, especially dun sa pre-identified na yung mga hazard areas, yung mga prone sa landslide at floods, di ba? Sana kusang lumikas na lang para hindi na maghantay pa ng rescue. Tama yun, Ma'am Jess. At kanina nga ay isa sa mga itinuturo ng mga rescuers, yung mismo mga residente sa tabi ng ilog na importante na makalikas bago nga dumating itong bagyo. Tumama mismo dito sa kanilang lugar dahil ito talaga yung maaring tamaan ng pagbaha ng mga flash flood. Kaya naman ito rin ang pinapanalangin nila na kung maaari nga ay lumihis na tuluyan ang bagyo at wala nang mapinsala pa. Okay, kasi alam mo, kumbaga marami na tayong practice dapat, marami na tayong case studies o examples na nakita. Nakita na natin yan sa Sendong, sa Ondoy, kay Pedring, kay Kiel. Alam natin na pag malakas ang ulan na mukhang tiyak dito kay Pablo, aapaw yung ating mga ilog, posibleng mag-storm surge o mag-swell yung ating mga dagat, babaha, etc., magla-landslide. So dapat preemptive dapat. Diba? Tama yun, Ma'am Jess. At isa nga sa napuna natin dito sa dinaanan natin sa Agusan del Sur at Surigao del Sur kanina ay napakaraming troso o napakaraming mga kahoy na kinakarga sa mga truck, mga 10-wheeler trucks na punong-puno ito ng mga kahoy na pinutol mula sa kagubatan. Ito'y minabuti nating i-double check sa DNR sa pamamagitan ni Secretary Pahe at upang matiyak na itong mga ito ay hindi illegal, lalo pat may direktiba nga ang Pangulo at importante lalo sa mga panahon ng pagulan. At sinabi naman ni Secretary Pahe na kung itong mga punong ito ay galing sa mga plantation at hindi naman gaano kalaki ang sukat nila, ay legal naman ang mga ito at hindi sakop ng direktiba ng Pangulo na pagbabawal sa pagpuputol dito sa Caraga Region. Ma'am Jess? Okay, maraming salamat, Jiggy Manicad.